hallelujah, Jesus. Dear Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, hallelujah, our God and Savior Jesus Christ, to the first prayer of our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist, Willie Almeida, we thank you so much for every part of our service today that you have blessed and anointed, and most of all, moving in our midst for the blessing, hallelujah, as we your sweet Holy Spirit. Once again, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please anoint your message of salvation. Anoint the humble servant, O Lord, for I can do nothing by myself. Touch the hearts of our beloved brethren and visitors, open their understanding to the truth. Bless them, O Lord. Help me bring forth your message with love and power. Anoint thy word, O Lord, and bind the power of darkness, demons, unbelief, and doubt. Cast out in the name of Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Purihin po ating mahal na Panginoon at minsan pa, tayo po'y nagpapaabot ng isang pinakamataas na pagpupuri, paglaluwalhati, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Double respect sa ating pong beloved parents in the Lord, beloved Pastor Willie Estrada Almeida, the end-time prophet of God, and also to our beloved Mama dear Lina Almeida. We always remember and cherish the blessed memory and teaching of our dearly beloved Mama dear. Hallelujah. To all beloved Almeida, the children, beloved Minister Eunice Guerra, beloved Ted, beloved Minister Luke Smith, beloved Minister Willie James Poch Almeida, beloved teen, praise God, sa lahat po ng kanilang minamahal na mga anak, and also to their grandchildren. At tayo po ngayon mga minamahal ay narito upang pag-usapan ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, how can walk with God's Word, mga minamahal, kung paano po natin ilalakad ang ating pananampalataya, mga minamahal. Ating po pamagatan, mga minamahal, ang ating pag-uusapan is characteristic of careless hearer. Kindly, pakibasa po, mga minamahal, ang James chapter 1, 21 up to 23. Book of James chapter 1, verse 21 to 23. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity and naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your soul. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Amen. Palakpakan natin ating mahal Panginoon sa Tagalog. Praise God. Hallelujah in Tagalog. Verse 23, For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Amen. Sa Tagalog po, Santiago, Kapitulo 1, versikulo 21 hanggang 23. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim ng makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. 22, dadapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapanginig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. 23, sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lay apart all filthiness, mga minamahal, or separate, mga minamahal, yung mga karumihan, ihiwalay natin sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. So, sa pamamagitan po, mga minamahal, ng pagsunod sa utos ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga salita, mga minamahal, doon natin tatanggapin ang tunay na pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, na ating pong mainam na pakikinggan ang salita ng mahal na Panginoon, dahil hindi basta-basta ang kaligtasan, mga minamahal. Dahil para itong higit pa, more than treasure, mga minamahal, more than diamond or gold na wala kang pwedeng ipantay dito, mga minamahal. Kaya nga po, mga minamahal, tayo'y laging nakikinig. Tayo'y ating talagang pag-aaralang mabuti kung ano ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil ito po, mga minamahal, ay ang pagkain, this is the food of our soul. Kaya alam natin, mga minamahal, sa pagkain ito, mga minamahal, alam natin, sa ordinaryong pagkain, pag hindi naging maganda ang yung pagkain, at alam natin na yung kinakain natin ay hindi natin alam,
ito ay pinagmumulan ng mga sakit. At kung hindi man sakit, mga minamahal, talagang masasabi po natin na hindi magiging malusog ang iyong katawan. Ganun din, mga minamahal. It's the same thing, mga minamahal. Talagang pag hindi mo ito nakain ng mabuti, at hindi mo alam kung ano yung kinakain mo talaga, mga minamahal, basta kain ka lang ng kain, katulad din yan ng salita ng Diyos, mga minamahal. Lahat ng salita, papakinggan mo. Pero hindi mo alam, mga minamahal, hindi naman para sa iyo yung mga sinasabi. Kung ano-ano yung mga salita natin pinakikinggan, mga minamahal. Ang lagi lang natin papakinggan, mga minamahal, we need to focus on the Word of God. Amen? Yun po ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sinasabi, mga minamahal, there are two kinds of listeners. Ang una, mga minamahal, is careless, and the other one is honest and good heart. Kaya nga po, mga minamahal, masasabi po natin na pag nakapakinig ka ng salita ng Diyos, mga minamahal, may magaganap. Something will happen to you if you receive the gift of the Holy Ghost from the Word of God. Yan po, mga minamahal, ang magiging bunga ng pagkinig mo sa salita ng Diyos. Kindly, from the book of Isaiah, chapter 55, verse 10 to 11. Isaiah 55:10 and 11. Hallelujah. For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. 11. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Amen. Sa aklat ng Isaias talatang 55, versikulo 10 hanggang 11, sapagkat kung paano ang ulan ay lumagpak at ang niebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi at sa naghahasik at pagkain sa nangangain. 11, magiging gadun ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap na kinalugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsusuguan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. So kung ikaw ay bumilang na, mga minamahal, ng napakatagal ng panahon, if you're already known Jesus Christ for how many years, you've been a member of the Jesus Miracle Crusade for 30 years, or more than that, mga minamahal, I think 1 year, 2 years, medyo baby in Christ ka pa, mga minamahal, or 5 years, ganyan po, mga minamahal. Pero kung umabot ka na ng 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, mga minamahal, marami ng pagbabago sa buhay natin, mga minamahal. Hindi, we are not perfect, but we are going to perfection. Kaya nga po magugulat kayo, mga minamahal, sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. I don't know if you realize sometimes na magugulat kayo, ba't konting bagay lang napapansin natin? Because the Jesus Church is the church of perfection. Amen? Samantalang sa labas, wala tayong pakialam. Pero dito, mga minamahal, nakikita nyo, the way you wear your uniform, the way you talk, mga minamahal, the way you advise, the way you walk, yung damit mo, pag fitting, lahat napapansin. Bakit, mga minamahal? It is because we are in the true church of God. Kaya nga sinasabi, without spotless and blemish, shall be brought to heaven. Walang kulubot, walang mantsa. Isipin nyo, kulubot lang, mantsa. Kung ikukumpara natin, if we compare that to our personality or yung mga ating pananamit, mga minamahal, yan yung kulubot, mantsa. Mga minamahal,
kasama yan. Paano ka magsalita? Naging katitisuran ka ba? Naging pagpapala ka ba? Nakakasira ka ba? O ikaw ba'y naging, masasabi po natin, naging ilaw ka ba? That is the way of Christian life. Yan po mga minamahal ang buhay ng Kristiyano. Dito pa lang sa lupa, ginagawa na natin ang para sa langit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, hindi basta-basta pala ang paglilingkod sa Diyos. Kung bumilang ka ng 10 years, 15 years, 20 years, and then until now, ganyan pa rin, wala pa rin pagbabago, there's something wrong. Merong question sa pagiging Kristiyano mo. Because maybe you didn't surrender your life to Jesus. Hindi mo pa talaga isinusuko. Mababaw pa ang pagkaunawa mo sa salita ng Diyos. Tinanggap mo lamang siya, mga minamahal, sa pagitan ng salita. You accept Him na yun lang Word of God. But, hindi. It's not come from your heart. Mababaw lang. Dito ka lang, makita sila, puri ka. But pag nandito ka na, hindi ka nakafocus. Kaya hindi mo pwedeng sisihin kahit sino kundi ikaw. You need to work out your own salvation. Praise God, hallelujah. Kaya nga sinasabi po, mga minamahal, hindi babalik sa akin na walang bunga. Isipin nyo? Hindi raw babalik sa iyo ng walang bunga. Ano sinasabi ng Galatians 5:22 to 23? Kindly. From the book of Galatians chapter 5 verse 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Amen. Mga taga-Galatia 5:22-23, natapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat. 23, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Who is the author of love? Ang Panginoon. Wala tayong alam sa magitan ng love eh. Ang alam lang natin ng love, mga minamahal, yung literal na pagmamahal. Pero, kabaliktaran yun sa tunay na pagmamahal ng gusto ng Panginoon. Mga minamahal. Sa sanlibutan, pagka may kaaway, awayin mo talaga yan. Pero sa Diyos, iba? Love your enemy. Kita niyo, mga minamahal. Baliktad. So, sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, lagi natin tatandaan, ano ba? If you have the Spirit of God, if you have the Holy Spirit, masarap maging favorite itong verse na to. Dahil ito ang bunga ng Espiritu ng Diyos. Mababantayan mo palagi yung iyong ginagawa. Mababantayan mo palagi yung relasyon mo sa Diyos. Amen? Dahil lagi mong iisipin, but the fruit of the Holy Spirit, love, joy, meekness, good, faith, yan ang mga bunga. Kung hindi mo magagawa yan, mga minamahal, wala kang Espiritu ng Diyos. Anong sinasabi sa Acts 1:8? After the Holy Ghost is come upon you, you have power. So you have power, but sometimes you're denying the power of God because you didn't use it. Hindi mo ginagamit. Kaya minsan, mga minamahal, nagiging failure tayo. Bakit, mga minamahal? Kasi ang lagi nating iniisip, yung feelings natin, yung damdamin natin. Pero kakaiba sa gusto ng Diyos, mga minamahal. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, yung totoong iibig ka sa Panginoon. Sabi ko nga, mga minamahal, wherever you go, nasaan ka, you're in the car, you're in the house, naglalakad. Pag nasa yung Holy Spirit, mga minamahal, while you're walking on the street, on the road, mga minamahal, and then you feel the presence of God, iiyak ka. Wala kang kausap. Dahil nararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos. Nararamdaman mo ang kabutihan ng Diyos. Naiisip mo palagi, kung wala ang mahal na Panginoon, nasaan kaya tayo ngayon? Galing tayo sa magulong buhay. Galing tayo sa karamdaman na walang kagalingan. Kung wala ang Diyos sa ating buhay, mga minamahal, ano kaya tayo ngayon?
6 feet below the ground. Ngunit dahil sa kabutihan ng Diyos, because of love, mga minamahal, dahil sa pag-ibig ng Diyos, dinagdagan ng ating buhay. Pinagaling tayo sa karamdaman. Mga minamahal. Sino ang tatanggi, mga minamahal? Kaya nga po napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. According to John chapter 13, verse 48, kindly. Hanggang 38. Okay. John 13:38. Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, the cock shall not crow till thou hast denied me thrice. Amen. Okay, and try another one. Okay, just jump to the other one. John chapter 12, verse 48. Sorry for that. John chapter 12, verse 48. John chapter 12, verse Verse 48. 48. He that rejected me and receiveth not my words hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Amen. Sa aklat ng Juan, talatang 13, versikulo 48. 12, Aklat ni 48. Juan, talatang 12, versikulo 48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siya sa kanya ay hahatol sa huling araw. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So who is the one who will judge us, mga minamahal? The Word of God. So it means to say, mga minamahal, kung ano yung ginagawa mo, what is our daily life, mga minamahal, yung ating pinamumuhay bilang Kristiyano, sa araw-araw na pamumuhay natin, mga minamahal, bilang Kristiyano, yung nagagawa natin, mga minamahal, yun ang magja-judge sa atin kung ano yung ginagawa natin na hindi kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga, mga minamahal, na tayo po ay sumunod sa kalooban natin, mahal na Panginoon. Alam natin, mahirap. Pero bakit mahirap? Kasi kaya mahirap, mga minamahal, kasi ang gusto natin, tayo ang masusunod, hindi ang Diyos. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ito pong bagay na to ang magpapahamak sa atin, mga minamahal. Dahil kung ating gugustuhin yung sarili natin, masusunod, what for? Ba't pa tayo nandito? Ano pang saysay? Bakit pa tayo nakikinig ng salita ng Diyos? And then after that, nineglect mo naman yung Word of God. Pipiliin mo lang kung yung gusto mo. Para rin tayong nasa malaking religion na pinipili lang natin kung ano yung gusto natin na sundin. Hindi natin sinusunod. Pero hindi natin alam, mga minamahal, the Lord will judge us, mga minamahal, according to His Word. Kaya napakahalaga po ang pakikinig sa ating pinakamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. The same shall judge him in the last day. In the last day. So ibig sabihin, who's the one who judges us? The Lord. When? In the last day. So ngayon, naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, huwag tayo mag-judge. Because there's only one who can judge us, ang Panginoon. Ang kailangan natin ngayon, mga minamahal, let us pray one another para ma-overcome natin ang ating mga kahinaan, ang mga problema, mga minamahal. Yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Pray one another. Don't assume, don't conclude, mga minamahal, dahil lahat naman tayo nasa lupa pa. Marami pa tayong haharaping mga bagay. This is testing, mga minamahal, na nasa lupa tayo. Pero pag hindi natin nagpabaya tayo, mga minamahal, at hindi natin pinagpahalagahan ng salita ng Diyos, lahat ng ating pinaghirapan, bumilang ka ng 30 taon, you're here for 30 years, 40 years, and then pagdating ng araw, itatapong ka lang sa impyerno. So what's the use of being here in the church? And after that, mga minamahal, the Lord will judge you and then you go to hell. Yun po, mga minamahal. Kaya po rin po ating mahal na Panginoon, mga minamahal, anong sinasabi ng Lucas chapter 8, verse 11 and 12?
Sa mga mababaw na pagtanggap sa salita ng Diyos, hindi seryoso na pagtanggap, di pinapagpapahalagahan kindly. From the book of Luke chapter 8 verse 11 to 12. Now the parable is this. The seed is the word of God. Those by the wayside are they that hear, then cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. Amen. Sa Tagalog po, Lucas 8, 11, 12. Ito ang talinhaga, ang bini ay ang salita ng Diyos. 12, at ang mga sa tabi ng daan ay ang nangakinig. Kung magkagayoy dumarating ang dyablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at mga ligtas. Amen. Puri po ating mahal na Panginoon. Sino nag-aalis? Sino nag-aalis ng pag-ibig ng Diyos sa ating puso? Ang kaaway ng Diyos. Yung katotohanan, tinitwish niya, mga minamahal. Kaya nga po mga minamahal, lahat ng ating isinasagawa sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, maging maingat, mga minamahal. Grabe, kasing nipis lang ng papel, mga minamahal, ang katotohanan sa mali. He is a great deceiver, ang kaaway ng Diyos. Kaya nga po mga minamahal, laging maging watchful sa pagbabantay sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Hindi karakadaka na tayo ay titingin sa kahinaan ng kapwa nating mga Kristiyano. Hindi pag may nakita tayong kahinaan, itong gagawin nating panangga para atin din gawin ang bagay na yan. No, hindi ganon, mga minamahal. Ang kaligtasan ay kanya-kanya. Hindi ka maililigtas ng kasamaan niya o kabutihan niya. Hindi, mga minamahal. Work out your own salvation. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, at malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Tulad dito na naghahasik sa daan, mga minamahal. Anong sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7? 2 Corinthians chapter 5 verse 7. For we walk by faith, not by sight. Amen. Pangalawang taga-Korinto, talatang 4, versikulo 7. 5:7. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng panampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Amen. Praise God, hallelujah. Kita niyo po mga minamahal. Pagka meron kasing sentimentality that is emotional, mga minamahal. Yung emotional na yan, mga minamahal, hindi yan ang magliligtas sa'yo. Anong sabi, mga minamahal? Ng 7, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Very clear. So, hindi mo pala dapat tignan yung kahinaan ng iba. Hindi porkit mahina siya, mga minamahal, yun ang gagawin mong kasangkapan. Gagawin mong tools para sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Satan is accuser, mga minamahal. Every now and then, babat panawag siya. Huwag nating gayahin yun. Mga minamahal, we're here to serve the Lord. Ang nagpapahaba ng buhay natin ang Diyos. Amen? Ang nagpapagaling sa atin ang Panginoon. Siya ang nakakaalam ng lahat na makakabuti sa mga Kristiyano sa ating paglilingkod sa Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ano ang sinasabi mga minamahal? Sa James chapter 1 verse 23 to 24, shortcut na lang po natin mga minamahal. From the book of James chapter 1 verse 23 to 24. James chapter 1, verses 23 to 24. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. 24, for he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. Amen. Sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, 23 hanggang 24. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili
at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. What St. James said, mga minamahal, for if any man be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in the glass, mga minamahal. Para bang kahit anong tingin mo sa salamin, lagi mo tinitignan, wala naman nagbabago, yung pa rin ikaw. Kasi mga minamahal, hindi mo pakilala yung sarili mo. Kaya nga po mga minamahal, nandito tayo sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. Matagal, alam na natin yan, naririnig every now and then, every Sunday, every Wednesday, mga minamahal, every Friday, nakikinig, lahat ito, na paulit-ulit po nating sinasabi. At kung hindi mo ginagawa, anong sabi mga minamahal? Tigapakinig ka lamang at hindi ka tigasunod. Praise God. Mga minamahal, ibig sabihin, hindi mo pa talaga kilala ang sarili mo. Puri po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At anong huling-huling talata, mga minamahal? Ating pong basahin po, mga minamahal, ang Lucas, from the book of Luke, chapter 8, verse 18. That's the last verse, mga minamahal. Luke, chapter 8, verse 18. Praise God. Luke 8:18. Take heed therefore how ye hear, for whosoever hath, to him shall be given, and whosoever hath not, from him shall be taken even that which he seemeth to have. Amen. Sa aklat ni Lucas talatang 8, versikulo 18, sa Lucas 8:18. Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig, sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan, at ang sino mang wala, pati na inakalang niyang nasa kanya, ay aalisin. Amen. Paki-prepare po ang Exodus chapter 15:26. Tingnan niyo mga minamahal, ingatan mo raw yung nasa iyo. Ano yung nasa atin? Yung alam natin na kung paano maglilingkod sa Diyos. Yung ikaw ay maging matapat sa pagbibigay, ikaw ay matapat sa pagsunod. Pag hindi mo iningatan yan, mga minamahal, lahat yan ay kukunin ng ating mahal na Panginoon sa iyo. Dahil hindi mo pinagpapahalagaan ang salita ng Diyos na ibinigay sa atin na dapat natin, mga minamahal, sundin para tayo po ay maging karapat-dapat sa langit. The last verse, maghanda na po ang ating mga Exodus chapter 15, verse 26. And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Amen. Aklat ng Exodus sa Kapitulo 15, versikulo 26. At sinabi kong inyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at inyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at inyong didinggin ang kanyang mga utos, at inyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. Amen. Gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Napakahalaga ng talata na ito. So, pag tayo pala, mga minamahal, ay may naramdaman sa katawan natin na parang meron tayong nararamdaman na hindi maganda. Ibig sabihin, may pagkukulang tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil pangako ng Diyos, pag nasunod mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, ay wala raw karamdaman na ibibigay sa iyo. Nakita natin, mga minamahal, napakarami mga kapatiran tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Sa unang araw pa lang, mga minamahal, ang tinanggap ng ating mahal na Panginoon, pinagaling na lahat ng kanilang karamdaman. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. At ngayon po, mga minamahal, tayo po'y umawit. Hallelujah. Pagsisihan natin, mga minamahal, ang lahat ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa ating mahal na Panginoon. Magbulay-bulay tayo, mga minamahal. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Isipin po natin kung ang ating mga pagkukulang. Hallelujah. Praise God. Binibigay ko.